Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Father Jerry Orbos, alas 4:16. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 14 ng buwan ng July, bisperas ng DZRH 86th anniversary. At narito ang ating mga headlines. Tsaka na sweldo lang kayo, bisperas. Oo nga pala, bisperas din ang sweldo. Ha? Oil price increase sa kasado na bukas. Naku mga kuya, full tank nyo na. Dahil ang diesel tataas po ng mahigit piso. Wow! Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta nag-resign. Dating NCRPO Director Police Major General Jonel Estomo at 11 pulis kinasuhan sa Napolcom kaugnay sa mga missing sabungero. Wow! Mga nakuhang skeletal remains sa Taal Lake, magkahalong buto ng tao at hayop ayon yan sa Philippine National Police. Unang batch na mabuto na nakuha sa Taal Lake, nasa kampo krame na para sa forensic examination. 1-week ultimatum babala sa social media influencers na nag-endorso ng online gambling sites. Defense Secretary Gibo Chodoro ini-renounce na raw ang kanyang Maltese citizenship. Naging citizen pala ng bansang Malta ang Defense Secretary. 12 kidnapping suspect kasama ang 6 na Chinese national arestado sa pagdukot sa isang dayuhan. Dating Congressman Arnie Tebes binasana ng demandang murder at siya ay nagbahag naman ng not guilty plea. Rural Transit Mindanao pinatawan ng 30-day suspension kasunod ng trahedya sa Zamboanga del Sur. Mga mamamayan naman ng Zambales, Mindoro at Palawan binalaan naman dahil sa inaasang pagbagsak ng debris ng Chinese rocket. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, bad news mga kuya, mga jeepney drivers, truck drivers, dahil inaasang mahigit piso ang itataas ng presyo ng diesel bukas July 15. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, abay maaring tumaas ng 1 peso and 40 centavos kada litro ng diesel. Samantala ang presyo naman ng gasolina ay maaring tumaas ng 70 centavos per liter at 80 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang oil price increase ay bunsod daw ng kabawasan sa oil production ng Amerika at ang nagiging pagsalakay ng mga rebeldeng Houthi sa mga barko sa Red Sea. Samantala, nag-resign si Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Ito ang kinumpirma ng Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ayon sa opisyal, ang pagbibitiw ni Dimalanta ay irrevocable. Hindi na nagbigay pa ng dagdag na detalye si Castro tungkol sa resignation ng ERC Chief.
Formal nang naghain ng kasong administratibo sa National Police Commission o NAPOLCOM si Julie Patidongan o mas kilala bilang alias Totoy, ang whistleblower sa kaso ng 34 na nawawalang mga sabungero. Ito ay kaugnay na aligasyon na ilang pulis ang sangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga sabungero noong 2021. Kasama ni Patidongan ang ilang kamag-anak na mga nawawala sa paghain ng reklamo sa NAPOLCOM. Sa complaint, tahasang pinangalanan ni Patidongan si dating NCRPO Director Police Major General Jonel Estomo bilang isa sa mga kasangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga sabungero. Umabot sa 12 pulis ang idinawit ni Patidongan sa nasabing complaint. Samantala, nagpapatuloy naman ang investigasyon at search and retrieval operations ng mga otoridad sa Taal Lake, ang lugar na itinuturing na alias sa Totoy na pinagtapunan sa bangkay ng mga dinukot at pinatay na sabungero. Si Patidongan ay naasahang isa sa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice dahil umano sa pagbabanta sa kanyang buhay. Samantala, nakarating na sa Campo Crame ang unang mga kalansay na narecover sa lawa ng Taal kaugnay ng paghanap sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, natanggap na ng forensic group ang skeletal remains. Naaalamin pa kung galing lahat sa mga tao. Inatasan na umano ni Torre ang crime lab ng Calabarzon Police na pumuesto na malapit sa isinasagawang retrieval operations para sa mabilis na proseso o pagproseso ng mga makukuha pang kahina-hinalang sako sa lugar. Narito si Torre. Halo-halo, no? Kasi alam na naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat ng nakikita natin. May mga na-recover ng mga animal remains, may human, at mix na ang ating mga tinitingnan ngayon ng mga. Kaya kasama sa ating processing yan, ang mag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Nakatoka rin ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa pagsasagawa ng cross-matching ng skeletal remains kung ito ay mga labi ng isa sa 34 na missing sabungeros. Sabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, 12 sa pamilya ng mga biktima ay nakuhanan na nila ng DNA profile at sakaling magtugma, ituturing ito ng pulisya bilang major breakthrough sa kaso. Magkakahalong buto ng tao at hayop kung ilarawan ng Philippine National Police ang mga naunang skeletal remains na nakuha mula sa Taal Lake sa gitna ng patuloy ng paghahanap sa mga nawawalang mga sabungero. Sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na sasalang pa sa segregation ang mga buto o kalansay na nakarating sa PNP Forensic Group. Hindi naman inaalis ng pulisya ang posibilidad na may nakahalo rito ang mga buto ng hayop, lalo't malapit umano sa farm ang lugar kung saan ito na-recover. Hindi naman tinukoy ni Torre kung ang binabanggit na farm ay pag-aari ng pulis na isa sa mga isinasangkot sa kaso sa pagpatay sa mga sabungero. Samantala, 12 sa 34 na missing sabungero ang nakapagbigay na ng DNA profile ng mga nawawala para gamitin sa cross-matching sa mga nakuhang buto para malaman kung ito nga ang mga nawawalang sabungero. Samantala, iimbestigahan ng House Quad Committee sa pagbubukas ng 20th Congress ang kaso ng missing sabungeros.
Ayon kay Manila Representative Benny Abante, saklaw ng hearing ng extrajudicial killings o EJ case ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Kaugnay nito, posibleng imbitahan bilang resource person si Julie Patidongan alias Totoy na siyang whistleblower sa kaso. Iimbitahan din si Atong Ang na itinuturong mastermind sa kaso, bagamat itinanggi ng negosyante ang mga aligasyon laban sa kanya. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Defense Secretary Gibo Teodoro sinabing inirenounce na ang kanyang Maltese citizenship. Baka pala maging citizen ng Malta ay kailangan magbayad ka ng almost 40 million pesos. 600,000 euros. Bigat? Okay na ako. Pinoy naman ako lakay. Samantala nating Congressman Arnie Tevez binasa ng demandang murder. Nagpasok naman siya ng not guilty plea. At 12 kidnapping suspect kasama ang 6 na Chinese nationals. Inaresto naman dahil sa kasong kidnapping sa isang dayuhan. Samantala, 1-week ultimatum para sa social media influencers na nag-e-endorse ng online gambling sites. Ayan, binibigyan na sila ng 1 linggo lamang na palugit. At mga residente sa Zambales, Mindoro at Palawan binalaan sa pagbagsak ng debris ng Chinese rocket. Pero ang sabi, baka daw po bumagsak ito sa dagat at hindi naman sa mga residential areas. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Lieutenant Larry Francisco, alas 4:27. Ang oras na RH Break Time. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:33 ng hapon. At dahil 86 years na ang DZRH bukas sa July 15, invited kayo sa aming party. Yan, papakain sila kay. The Grand Stickering Campaign. Alam ko, ipakain ka dyan lakay. Ang DZRH, si Boss Fred, papakain bukas. Dali, ang gawin niyo po mga kuya, dali lamang yung sasakyan dito sa DZRH sa parking lot. Dito po sa Soto Street sa CCP Complex sa bukas. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ayan. At magpadikit po ng DZRH sticker sa inyong mga sasakyan. Kahit anong sasakyan yan. Ayan. Pwede ba ang bisikleta lakay? Ayan. Pwede ang bisikleta. Ayan. Motorsiklo. Ayan. Tricycle. Bus. Ayan. Laki niyan. Rolls Royce. Ayan. Uy, pwede din. Ferrari kung gusto nyo. Ha? Tesla, ayan. pwede? Pwede. Kahit BYD. Ayan. At pwede kayong manalo ng instant premium na cash o DZRH grocery. Plus, may libre pang lugaw. Wow! At yung mga mahaba na ang buhok, parang si parang Big De Leon Lima, ayan si birthday boy, may libre pang pagupit. Ayan. At pamasahe. Wow! Pwede mga pamasahe ng Miss Thea, yung Alakay. ano ba yun? Likod, paa. Likod, paa. Paa, tuhod, balikat, ulo. Yan yung lagi mga masasakit laki. Anong masay ni Dulce? Ayan. Shiatsu, Swedish. Shiatsu. Ayun, Swedish. Oh. Ayan. O combination. Ayan. At may pangmasad pa sa mga Cambio King na pupunta rito. Magkita-kita pa tayo bukas dito sa DZRH sa parking lot sa Soto Street. CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. At eto ayan, kita nyo mga bigan, na bukod sa meron kayong instant premium bukas, abay, pwede kayong magkaroon ng instant panalo katulad ni Edwin Lumba
ng McKinney, Mexico, Pampanga. Ayan. Abay, kung masagot niya ang ating tanong, mananalo siya ng limpak-limpak na 1,000 pesos. Kuya Edwin Lumba, McKinney Abe. Ayan. Kuya Edwin, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan. Anong sasakyan mong pinadikitan mo na sticker, kuya? Tricycle po. Hanggang ngayon, dikit pa po eh. Dikit na dikit. Maganda quality, lakay. Balita nga na aking bubid, kuya, hindi mo masyadong lilinis yan. Baka kumupas ka agad eh. Ha? Ayan. Baka matanggal. Baka matanggal, pero dikit na dikit yan, kuya. Ha? Ayan. Alam ko, rugby ang pinandikit dyan eh. Ayan. Okay, Kuya Edwin, ang tanong ko, ayan, anong istasyon ng radyo ang magse-celebrate ng 86th anniversary bukas? DCRH. Ang galing-galing mo talaga, kuya. Ayan. Isa kang henyo. Ayan. Wala bang bonus round, lakay? Ganon. Sinong anchor ang mag-birthday? Kinabukasan, ganon? For extra t-shirt. For extra t-shirt. Bukas na yan. Congratulations, Kuya Edwin Lumba. Ayan, wag mo ibaba ang iyong cellphone. Ano po, ha? At kakausapin ka ng news center. At bago ang detalye pa na ating mga balita, batiin ko lang ng happy birthday ang aking manang pinsan. Ayan. Sa Chinatown na Pinili, Ilocos Norte, dahil sila ay nanonood sa ating ngayon, Miss Taya. Nanonood sila ngayon sa Chinatown, Pinili, Ilocos Norte. Dahil ngayon ay nagdiriwang ng 89th birthday. Wow! Si Manang Florida. Ayan. Wow. Manang Florida Pulid. Pascua Fernandez. Wow. 89th birthday. Ayan. Happy birthday, Manang Pulid. Ayan. Anong handa, lakay? Abay, nagpakate na ng native na baboy. Ayan. 3 yan, minimum. At merong 3 kambing. Kita mo na. Tapos, isang truck ng emperador. Grabe talaga fiesta. Sagot mo yata yung lakay. Fiesta ang Chinatown ngayon sa Pinili, Ilocos Norte. Binabati ni Wilson, si Frido, ayan, si Josie, at mga apo. Ayan. At siyempre, magtampo si paring Vic De Leon Lima. Batiin ko rin na advance happy birthday. Paring Vic, happy birthday. Kailan birthday niya lakay? Si Jerry Baha. Ayan. Ay, daming may birthday. At ganoon din si Julius Babaw. Ayan, bukas ang birthday ni Julius Babaw ng TV5. Ha? Alabatan dyan, pre. Ha? Ayan. At bukas din, Congressman Jackie, sa Miyerkules. Sabay Congressman Jackie Enrile ng Cagayan. At happy birthday din kay Yusek Ching Suba. Ayan. Binabati ni Caselo Lagmay. At bati na rin ng happy wedding. Ayan. Isinakal kanina kay Yorme Isko. Kanina ayan, lang? Oo. Si Isabel Cristel Nicnao. Ang anak ng presidente ng KBP at presidente ng Manila Broadcasting Company, Mr. Jun Nicnao. At si Dean Xavier New. Apelyido na. Bago ang apelyido, ha? New. Siya bang may-ari ng New? Ayan. Yung buffet, lakay? Restaurants? Ganun ba? Ayan. Meron bang New Buffet? Oo, lakay. NEW. Ayan. Ay, NEW. Akala ko NIU. Dean Xavier New. Ayan. Bagong-bago, new. Bagong-bagong kasal. Ayan. Bagong kasal si Bago. Ayan, bagong unang ikinasal ni Yorme Isko. Ngayong siya ay nagbabalik mayor ng Manila City Hall. Congratulations. Ayan, asa na yung aking happy wedding dito. Ayan. Anyway, congratulations Cristel Nicnao and Dean Xavier New, ang bagong kasal at ang nagkasal at ninong Yorme Isko Moreno. At ngayon hatawin natin ang mga balita at mga reports. Abay ni-renounce na o isinurrender na ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang kanyang foreign passport noong pang 2021. Ayon kay Assistant Secretary Arsenio Popong Andulong, spokesperson ng Department of National Defense, ang Maltese passport ni Gibo Teodoro ay kanyang ni-renounce at isinurrender bago pa raw ang kanyang pagsusumiti ng kanyang Certificate of Candidacy noong 2021 para sa 2022 elections. Nung
kung siya ay kumandidatong presidente. Bukod sa COMELEC, ang desisyon ay pinalam din ni Teodoro sa Bureau of Immigration at sa Committee on Appointments bago siya nakumpirma bilang Defense Secretary. Sinabi ni Andolong na halatang may motibo at kahinahinala ang timing sa paglabas ng naturang impormasyon. Ang bansang Malta ay para lumikom ng malaki ay nag-alok ng citizenship for sale. Ayan, Miss Thea, ha? At ang gustong maging Maltese citizen ay kailangan magbayad ng 600,000 euros, Miss Thea. Pesos nga laki, wala ako. Euros pa. Katumbas ito ng almost 40 million. Ayan, 39 million pesos. At ayon sa report, ang karamihan sa mga nag-avail bumili ng Maltese citizenship ay mga Russian businessmen at ilang taga Middle East, Saudi Arabia, at ang mga ito ay ang mga negosyanteng hinihinalang nagtatago ng pera sa Malta. At ang tanong, ayan, ano ang dahilan? Bakit ang isang Secretary Gilbert Teodoro ay kumuha ng foreign passport? Nag-avail ng citizenship sa Malta. Ayan. So, yan ang tanong. Ayan. Pero ang sabi naman ni Asek Andolong, may ibang motibo daw. Ayan, gustong siraan ang Secretary Gibo Teodoro. Ayan. Pero siguro dapat din magpaliwanag si Secretary Gibo. Bakit? At bakit sa Malta? Ba't hindi sa China? Ayan. Ba't hindi sa Amerika? Ayan. Bakit dyan? Ba't hindi sa France, United Kingdom? Although ayan, maganda Paris. Yung Malta, di ba? Oo, yan nga. Sa picture ko pala nakita, di ba? Ganun ba? Ayan, ano ba yung tsura ng Malta? Maganda na kayo. Ayan, At ngayon sa ating mga balita. Eto na nga, pagsirit ng presyo ng mga pagkain pinaiimbestigahan ni Senator Kiko Pangilinan. I-detalye mo ang balita, RH28, Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, nakababahala ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain sa bansa na dapat lang maimbestigahan. Ito ang paniniwala ni Senator Francis Kiko Pangilinan kasunod ng inikhaing Senate Resolution number 5 upang hilingin sa Senate Committee on Agriculture na imbestigahan ang pagsirit ng presyo ng mga basic commodities. Sabi ni Pangilinan, kailangan ng investigasyon upang matukoy kung ano ang mga hakbang na dapat gawin ng gobyerno upang maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Binanggit sa kanyang resolution ang hindi mapigil na pagtaas ng presyo ng mga tinawag na essential food items gaya ng bigas, gulay, karne, isda at iba pang produkto sa agrikultura. Pinarirepaso nito sa komite ang epekto ng mga umiiral na polisiya at programa ng pamahalaan upang tugunan ang tumataas na presyo ng mga pagkain. Nais din ni Pangilinan na matukoy kung ano makakulangan ng mga programa ng pamahalaan para mapalakas ang food security ng bansa. Dahil sa kabila ng mga programa ng gobyerno para maibaba ang presyo ng pagkain tulad ng importation, price monitoring at targeted subsidies, marami pa rin consumers ang nakararanas ng kawalan ng access sa pagkain. Ito si RH28. So, anong gagawin niya, Raymond? Ipapatawag ba si Agriculture Secretary Chu Laurel? Malamang, Mayor, dahil sila yung magbibigay ng numero tungkol dito sa problema at doon nga sa nakikita nila daw na pag-iikot pa lang habang hindi pa nagsisimula yung sesyon ng Kongreso ay talagang matindi yung problema sa mataas na presyo ng mga pagkain sa kabila ng iba't ibang mga programa na ipinatutupad para matugunan ito, Mayor. Ayan, kaya pala para sa food security, ha? Abay, ang Senator Kiko, ayan, may plantation na rin siya ng saging, ha? Wow. Mukhang magiging banana magnet pa ang Senator Kiko Pangilinan. Ayan. Abay, nagpatikim. Ayan. Matamis? Hindi pa hinog. Ay, ayoko nung mabutong saging. Ganun ba? Masarap yung yung Cavendish o kaya
Yung lagkitan. Ayan, nasarap yung lagkitan. Yung kinalawang, favorite ko lakay. Meron mang kinalawang na saging. Yung parang puro mancha-mancha siya. Ganun ba? Pero Cavendish, masarap, matamis. Ayan, tsaka yung saging na saba. Ayan. Yun, oo. Pag pinirito. Gusto rin ni Senator Laila de Lima yan. Ayan. Saba. Saba. Ayan. Okay. So ano pa ang latest dyan sa Senado, Raymond? Well, yung hindi pa parang yung number daw ng majority ay pwede pang madagdagan. Yung majority. Mm-hmm. At pero bagamat hindi pa malinaw, pero yun ang mga balibalita dito. At pero ang formality lahat daw habang papalapit yung mangyayari sa July 28 na opening ng sesyon ng 20th Congress Mayor at Mr. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat Raymond mula sa Senado. Ito si RH28, Raymond Advance. By the way, dito kanina kasama ni Senator Torren doon sa event ng climate change, yung dating Pangulo ng Malta. Nandito kanina. Ayan. Bakit? Dinala ba si Secretary Gibo Chodoro na nag-avail pala ng Maltese citizenship? Ayan. O nag-aalok pa ng citizenship. Ayan, baka yung tama, baka diba? Sinong pinunta sa Senado? Baka yung mga pork barrel ng mga senador doon dalhin sa Malta. Ayan. Kasi parang nagiging tax haven na ngayon yun. Parang Bahamas na yata ang Malta ngayon, Raymond. Ang dating Maltese President Mohamed Nasheed ay aktibo sa climate change campaign. Mayor dahil yung Malta palubog na daw ng palubog. Ganun ba? Yung kanilang bansa. Ganun ba? Parang Maldives pala ito na palubog ng palubog na Raymond. Di ba may kinukwento nga kanina na one time daw nagkaroon ng konferensya doon underwater yung venue. Talaga? Parang Maldives na nasa ilalim na sila ng tubig dahil nga dahil sa climate change na ramdam nila kailangan nila ng pera siguro. Ayun yung nag-aalok ng citizenship, mga gustong maging citizen doon at kumitas. Kasi 600,000 pwede ka na maging citizen ng Malta, Raymond. Pero in euros. Euro, 600,000 euro. Almost 40 million. Ayan, Baryang-barya naman yun, lakay. Oo nga, 40 million lang bilyones yung pork barrel ng mga senador. Ayan, saan ba sa bagay, hindi na yata masyadong uso, Raymond, yung yung magtatago ka ng pera sa Switzerland, yung sa Swiss Bank, Swiss secret Swiss account sa UBS, ayan, Swiss banks, ayan. Sana. Iba na ayan. Digital money na lakay. Anong digital money? Yung Bitcoin ba ganyan? Hindi, delikado rin yun. Pagka na-hack yun Totoo din naman. Ang ginagawa nila Ano na? Nagpapagawa na ng malaking vault sa kanilang mga bahay. Ayan. Mansion. Pang siniko lang napapanood yun totoong buhay na pala. Totoong buhay na, Miss Taya, o kaya sa mga mamahaling kondominium. Ayan. Abay, nadudoon ang mga malalaking vault ngayon na pagka nagpagawa sila ng condominium, uwi nilang condominium Miss Taya, kasama na doon, built-in ang malalaking vault. Dapat fireproof lakay. Kasi baka fireproof yan. Baka masunog yung pera. Kaya lang kung malakas yung sunog, kahit na vault yan, abay pagkuha mo ng pera, aamoy pa din. Abo na. Ayan. Di ba naalala mo, Raymond, yung natin sa accounting dito, yung tinangkang nakawin pa ng mga bumbero ng Pasay, yung mga tao ni Fire Marshal Paul Pili, ayan. Tinangkang buhatin yung safety bolt natin. Tapos, sa accounting. Mabigat, hindi kaya. Heavy. Cannot be. Ayan, sa sobrang laki ng sunog, hindi na rin pinakinabangan yung laman ng pera sa loob. Ayan. Sira na. Ayan. Anyway, napag-uusapan lang. Ayan. Pumunta pa ng Department of National Defense yung former president ng Malta. Hindi climate change yung climate change. Hindi ba nag-alok na ng di ba nagbenta ng Maltese citizenship sa Senado?
sa mga senador? May takers? May takers. Hindi. Mukhang iba na ang kanyang linya. Climate change campaigner na siya tulad ni Senator Loren Legarda. Ayan. At kung palubog na ang Malta, meron nagtago ng pera doon, baka malubog din. Oo. Waterproof naman lapat yung vault doon, Lakay. Ayan, bilan na ng gold. Ayan, yan daw ang gold. Kaya kita mo si Manong Chavit, puro ginto ang mga pinagbibili ngayon. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Alpaz para sa DZRH. Mula sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Senado, dumako tayo sa Kamara. Mga hinihingi ng Supreme Court, hindi makakapekto sa pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Aris number 12, ba't ano bang hininga ng Supreme Court manang Milky? Ha? Kasi panay ang petition sa Supreme Court. Di siyempre hingi ng ebidensya. Ayan, para patunayan yung kanilang mga claim. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Lakayateya, hindi makapekto ang mga hinihingi ng Korte Suprema sa pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Joel Chua ng Maynila, member ng House Prosecution Team, handang sumunod ang prosecution panel sa mga hinihingi ng Supreme Court para malinawan ang mga issue ng impeachment ng Vice Presidente. Sabi ni Chua, hindi rin niya dapat hintayin pa ng Senado ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala pa naman itong inilalabas na Temporary Restraining Order o TRO. Narito si Manila Representative Joel Chua, member ng House Prosecution Team. Ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin siyempre sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi pwedeng gamitin ng Senado na dahilan ang utos ng Korte Suprema para patagalin pa ang impeachment proceedings. Naniniwala si Ridon na kailangan itong aksyonan ng Korte Suprema para hindi na magamit ang issue lalo na sa usapin ng one-year bar rule sa impeachment complaint. Ako si Nyog Regunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Standby Edniel Parosa. Abay, meron palang Chinese vessel na sumadsad sa Pag-asa Reef. Ha? Abay, laki daw ng pinsalang iniwan. Standby Noche Kakasi. Standby Miss Josa Cruzat. Aba, nabuhay si Bibi Gandang Hari, si Rostom Padilla. Ayan. Lakay, Rostom is dead. Ganun ba? Oo, Bibi Gandang Hari. Bibi Gandang Hari. Wow, ang galing naman ni Rostom. Ayan. Bibi Gandang Hari. Ayan. Abay, nagtapos pala bilang summa cum laude sa Los Angeles Film School. Very good. Standby Josa Cruzat. Congratulations. Oras, Miss Thea. 4:54 ng hapon. Balikan natin ang mga reports, pero happy birthday muna kay Father. Oy, Father, birthday mo pala, ha? Father Alan Cortez ng Las Piñas. Binabati ni Attorney Orlando D. Alamat tayo dyan, Father. Ayan, happy birthday po. Samantalang Napolcom, pag-aaralan pa ang preventive suspension laban sa mga pulis na ikinanta ni Dondon Patidongan sa kaso ng mga missing sabungeros. Ang tanong pa rito, Val, anong gagawin ngayon kay dating NCRPO Chief Major General Jonel Estomo? Ito bang si General Estomo ay active pa ba ito sa service o retired na siya, Val? Arrest number 5, Val Gonzales, please come in. Val? Retirado na, Mayor. Retired na siya. Oo, retirado na. Kailan lang ito? Itong taon lang na ito. Ilang buwan pa lang yung nakalilipas, Mayor. Kung ako'y hindi nagkakamali na mag-retire itong si General Estomo. At kabilang nga siya, Mayor, dun sa mga binabanggit na mga opisyal na sangkot dito sa compromise
kontrobersyal na kaso ng missing sabongero. Pero sabi nitong Napolcom Mayor, arangkada na yung investigasyon ng National Police Commission para alamin yung partisipasyon, kung gaano kalawak yung partisipasyon ng mga pulis na nasa active service pa dito sa kaso ng missing sabongeros. Itong inihayag Mayor nitong Sinapolcom Commissioner of L. Vicente Calinisan kasunod ng pagdadawit sa kanila ni whistleblower Julie Dondon Patidongan, 12 pulis na nasa active service at nakatalaga sa NCRPO ang kasama sa pinangalanan ni Patidongan na sangkot sa pagkawala at pagkamatay ng mga sabongeros. Bukod pa ito sa more or less Mayor, 18 pang mga retired na police officials, kabilang na nga itong si dating NCRPO Director at retired Police Lieutenant General Jonel Estomo. Ayon kay Napolcom Commissioner at Vice Chairperson na Calinisan, dadaan ito sa tamang proseso. Sabi ng opisyal, makakaasang publiko, lalo na mga naulilang pamilya ng mga missing sabongeros, na magiging patas ang Napolcom kahit sino pa mang pulis o sino pa mang mga opisyal ang masasangkot o sangkot sa kontrobersyal na kaso. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Ano kayang participation ni General Estomo rito? Kung totoong sangkot siya. Report mo lang kay Edniel. NTF West Philippine Sea, ikinabahala ang pinsalang iniwan ng sumadsad na Chinese vessel sa Pag-asa Reef. Idetalye mo ang balita, RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Lubos na ikinabahala Alakay at Mistea ng National Task Force for the West Philippine Sea ang 11.1 billion pesos na halaga na pinsalang iniwan ng isang Chinese vessel na sumadsad ito malapit sa Pag-asa Island noong Hunyo 7. Ayon sa NTF WPS, kakailanganin ng rehabilitation ng Pag-asa Reef 1 sabay distansyang 2.6 kilometers mula sa okupadong isla. Iginiit na NTF na nangyaring insidente sa kasagsagan ng heightened activity ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard kahit nasa loob na sila ng territorial sea ng Pag-asa Island. Batay sa inisyal na ulat, 3 oras na ground ang sasakyang pandagat bago tuluyang umalis ng walang tulong. Pero sa pinakahuling video na inilabas ng NTF WPS, makikitang may naiwang parachute anchor sa ilalim ng dagat na hinihinalang galing sa barko ng China. Kasama ang DZRH News sa Maritime Patrol ng AFP sa Calayan Island Group ng maganap ang pagsadsad. Sabi noon sa mga reporter ni Captain Elen Collado, Public Affairs Chief ng Western Naval Command, posibleng tinagay lamang ng sama ng panahon itong Chinese vessel. Pero panawagan ngayon ng NTF WPS ang pagpapatupad ng pananagutan o paniningil sa China sa halig sa batas ng Pilipinas, gaya ng nais ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantalang may higit 139 million pesos na halaga ng shabu. Nasabat na isang lalaking pasahero galing Canada. Aris number 27, Noche Kakas sa detalye. Noche. Lakay Miss kaya arestado ang isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport at Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Ito ay matapos na madiskubre ng Interagency Drug Interdiction Task Group na may namang hininalang shabu ang suitcase nito sa Customs International Arrivals Area. Inilala ang passenger suspect na si alias Chris, 25 anyos, na galing pang Canada. Nasa 130,767,200 pesos ang halaga ng nasa 20.5 kilograms of suspected methamphetamine hydrochloride o mas kilalang shabu ang nakumpiska. Nasa kustodiya na ngayon ng PDEA ang suspect na ngayon maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 ang passenger suspect. Arit sa 27, Nochigakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Buenas tardes, muchas gracias. Balitang showbiz, Miss Thea. Bibigandang Hari nagtapos bilang summa cum laude sa Los Angeles Film School. Idatay mo ang balitang yan. Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Diyosa.
Lakay at Mistea, panibagong tagumpayan na kamit ni Bibi Gandang Hari. Ito'y matapos graduate siya bilang summa cum laude sa kursong Bachelor of Science in Entertainment Business mula sa isang film school sa Los Angeles, California. Sa isang IG post ay pinandiwang ni Bibi ang kanyang tagumpay bilang working student kung saan pinatunayan niya ang halaga ng sipag, disiplina at determinasyon. Sa buong panahon ng kanyang pag-aaral, hindi umano siya na late at nakatanggap ng perfect attendance. Bukod sa Latin honors, pinarangalan din si Bibi bilang Student of the Month at naging miyembro ng Honor Society of Los Angeles. Matatanda ang sinabi noon ni Bibi na pinasok niya ang film school upang seryosohin ang kanyang karera sa producing at directing. Bumuhos sa mga pagbati kay Bibi sa kanyang IG post at kabilang sa mga bumati sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Senador Robin Padilla. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Josa Cruzata nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dibatiin din natin si Bibi Gandang Hari. Ayan. Congratulations. Ang dating Rostum Padilla. Ayan, ayan. Ang payat-payat na niya. Lakay, crush ko pa naman si Rostum Padilla noon. Ganda lalaki na. Ngayon gandang babae na. Yes, Bibi Gandang Hari na siya. At happy birthday muna kay Baby Salvacion Villanueva. At si Caroline Yape sa US of A. Sinabati ni pareng Romel Cabanela. Happy birthday! At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye! Oras ko yung Dado Melegrito. Alas 5:06. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko.